everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, nangunguna nga ba sila talaga kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon at Mr. Pilipinas Worldwide. So, dalawang pageant ngayon ang tumatakbo na talaga namang masasabi natin ang mga kaabang-abang dahil syempre dito natin kukunin yung mga pambato natin sa iba't ibang klase ng pageant. Halos solid na malalakas na pageant ay nandito sa mga pageant na to katulad ng Miss Universe Philippines. Nandiyan ang panlaban natin sa supranational, sa Miss Cosmo, sa Miss Charm, di ba? So, sa Miss Eco, at saka syempre sa Miss Universe Philippines. Pagdating naman dito sa Mr. Pilipinas Worldwide, yung mga kalalakihan natin, andyan din yung mga pambato natin, katulad ng pambato natin sa Mr. Global, sa Mr. International, sa Mr. Supranational, at saka sa Cosmopolitan. Kumbaga, kung saan yung mga pageant na to ay kaabang-abang talaga. And Manhan International, di ba? So, dyan din. So, talagang nakaka-excite kung sino nga ba yung mga candidates na pwedeng ma-appoint or makakuha ng corona dito sa pageant na to. At syempre, yung mga candidates naman natin na nandirito ay talaga naman grabe. Kung mapipili nila yung mga gusto natin, parang feeling ko, oh my gosh, ang lakas ng laban ng Pilipinas sa sa pageant, di ba? So, yon. So, nung nakaraang taon, nag-penetrate tayo ng bonggang-bongga. And then, of course, this year, looking forward tayo kung magpe-penetrate na ba uli ang Pilipinas, di ba? So, I hope na sana sa pagpili nila ay mapili nila yung the best. Pero tiwala naman ako kay Mama J. Alam ko na kung paano nila to pinag-aaralan ko sino yung ilalagay sa ganito, sino ilalagay sa ganyan. And looking forward ako kung sino nga ba ang may announce na kung sino ang ilalaban natin sa iba't ibang klase ng pageant. This is another story for the Philippines para sa international stage. And then, of course, I'm so excited sa magiging laban talaga natin. Kaya, pag-usapan natin kung sino nga ba ang mga nakikita natin na malakas at possible na mag-uwi ng title, di ba? So, isa na dito sa pinag-uusapan ang Mr. Pilipinas Worldwide kung saan ang mga candidates ay talaga naman. Isa sa mga nakikita ko na pwedeng mag-uwi ng title ay si Mr. Manila. Yes, si Mr. Manila grabe ang kagwapuhan niya at I'm so excited kung ano ang title na maibibigay sa kanya, kung ito ba ay gagawin Mr. International, kung ito ba ay gagawin ng Mr. Global, pero kung ipapadala natin si Mr. Manila at kumpiyansa talaga siya sa sarili niya, magiging malakas ang laban natin kung saan pageant man siya malalagay. At naniniwala ako, nakakabog siya ng bonggang-bongga. And let's see kung si Mr. Manila nga ba ang mananalo sa isa sa mga corona na maiuuwi dito sa Mr. Pilipinas Worldwide, di ba? And then, of course, Calamba Laguna. Yes, bukod dun kay Manila, si Calamba Laguna naman ay Pinoy na Pinoy ang dating. Kumbaga, isa siyang simbolo ng Pilipino handsome, di ba? Yung, alam mo yun, Filipino boys. So, parang feeling ko, maipapackage niya ang Pilipinas sa international stage ng bonggang-bongga. Pero siguro, mas maganda ilagay siya sa Mr. Supranational or sa Mr. Global or sa Mr. International. But let's see kung ano ang i-appoint nila para kay Calamba Laguna. Isa din sa mga nakikita natin ay ito, malakas din, very charm, and then yung personality maganda, kaya sabi ko ay winner to, si Macabebe Pampanga. To be honest, nai-impress ako sa personality niya, and then package din for the Philippines na maipadala sa
international stage. Siguro pwede Mr. Cosmopolitan. Oho, bakit hindi? Si Kenneth, di ba, nung last time, Mr. Cosmopolitan at nag-first runner-up. And then ito, dahil charming, may dimple, so pwedeng mag-title. And then, pwede din siya siguro sa Mr. International, di ba? So, nakikita ko siya na talagang iba din yung dating. At saka syempre, pwede din siya sa sa Mr. Supranational. So, why not, di ba? So, maganda yung personality, malikse, na pwede talaga din mapantayan kung ano ang narating ni Kenneth Kabungkal, di ba? So, yan. So, ako para sa akin, yes na yes, at pak na pak, at talagang masasabi ko, pwedeng-pwede. And looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ng mga tatlong candidates na nabanggit natin. Pero maliban sa kanila, marami din naman. Gusto ko din si Laguna. Si Laguna din kasi yung pagkalalaki niya, talagang very man. Kumbaga parang katatakutan din. Pero kasi gusto ko kasi yung medyo hot, tapos yung personality, yung labas, tapos yung alam mo yung kapag tinignan parang mapapawaw kasi sobrang lakas nun dating. So, yon. And good luck sa kanila. So, malalaman natin yan. Bukod dyan, syempre, punta naman tayo sa Miss Universe Philippines. So, ito talaga, sa Miss Universe Philippines, sobrang tutok na tutok ang lahat. Kasi nga, syempre, Miss Universe. Sino ba ang susunod na Miss Universe? So, alam natin sa Miss Universe, medyo gewang-gewang, no, ang mga pangyayari ngayon. But, ando doon pa rin yung excitement ng mga Pinoy na sige magpadala pa rin tayo ng candidates dyan at sino kaya at sana naman manalo, di ba? Ganun yung mga hope. But ako, nakikita ko na talaga ang mga pambato natin dito sa Miss Universe Philippines ay malalakas, very confident yung mga girls. Saka nandoon na parang makikita mo na parang my God, talagang grabe yung pukpukan nila. So, unpredictable na minsan iisipin mo si ganito pero parang baka matalo pa din ni ganito eh. But sa ngayon, sino ba yung mga nakikita pa rin natin na talagang malakas at pwedeng mag-penetrate? To be honest ako, ang nakikita kong malakas na candidates, isa dito si Miss Pampanga. Si Miss Pampanga kasi, sa totoo lang, yung game niya ngayon, medyo paangat ng paangat eh. Hindi siya pababa. Paangat talaga siya. Actually, yung mga front runner, medyo naaanuhan niya na, unti-unti niya nang na-hit yung level nila at pwede pang malagpasan. So, para sa akin, si Pampanga, isa pa rin talaga, pwedeng mag-penetrate ngayon sa araw na to hanggang sa araw na to, hindi pa rin ako nagbabago na parang, okay, si Pampanga, malakas pa rin talaga yung laban at pwede talaga manalo ng Miss Universe Philippines, pwede din naman ng ibang crown. Pwede mo maipadala sa supranational, pwede mo mapadala sa Miss Charm, pwede mo rin mapadala sa Miss Cosmo. At ang maganda dito, etong candidates na to, kapag inilaban mo siya sa ibang pageant, talagang pag dinala mo siya sa international stage, ang sasabihin mo, uy, nakakatakot yung candidates ng Philippines. Kasi nga, iba nga yung dating, di ba? So, isa siya talaga sa mga nilulook up ko at isa siya sa mga tinututukan ko ngayon dito. Bukod kay Pampanga, gusto ko din yung laban, syempre, ng pambato ng Cebu Province, Nicole Borromeo. Si Nicole Borromeo, possible kasi na Miss Cosmo, saka yung galing kasi sa pananalitan ni Nicole Borromeo, talagang very consistent. Yung hindi ka mangangamba dahil alam mo na may ibubuga. And then, ayun. So, sila pa rin yung nakikita ko na isa sa mga malakas at isa siya sa mga pwedeng mag-uwi ng corona ng universe rather or kung ano man yung pwede maibigay sa kanya. Ang sabing ganun, pwede daw si Nicole sa Miss Charm. Pwede. Pwede din naman si Nicole sa Miss Cosmo. Pwede. Yung personality niya pwede. And then, pwede ba sa supranational? Parang feeling ko, pwede din naman. So, bakit hindi? Di ba? So, kahit saan pwede sa Miss Eco. So, pag dinala mo to sa international stage, alam mo na malakas. Pero, syempre, depende pa yan sa makakatapat nga. Kasi kahit din naman sa mga baguhan, may nakikita pa rin naman tayo na, oy, don't underestimate yung mga baguhan na kasi malalakas din talaga sila. At, let's see kung ano magiging laro ni Nicole Borromeo. Pero si Nicole, for now, isa pa rin siya sa mga top ko. Ngayon, ganon. At syempre, hindi rin mawawala sa listahan natin ang pambato ng, ilan na ba?
ng Baguio. Yes, baka makalimutan ko si Baguio. Si Baguio kasi iba din yung ibinibigay na laro dito sa competition. At in fairness kay Baguio, very confident ako the way kung paano siya mag-penetrate dito. Tapos yung kanyang eksena, alam mo din may ibubuga kasi sa dulo ng laban si Baguio. Yung kumbaga parang hindi mo siya pwede i-underestimate kasi hindi siya basta-basta lang. Yung kumbaga parang alam mo na may ilalaban talaga si Baguio dito. At sa totoo lang si Baguio, hindi rin ako magugulat kung magbi-Miss Universe Philippines to ha. Hindi rin ako magugulat kung biglang ang atake niya parang oh my God, nakakaloka kasi ganito yung ginawang eksena. So, si Baguio, isa siya sa mga talagang masasabi ko na, oy, malakas ang laban ni Baguio at pwede maging Miss Universe Philippines. Si Baguio, pwede mo siyang dalhin sa Supra, pwede mo siyang dalhin sa Miss Eco, pwede mo siyang dalhin sa Miss Cosmo, pwede mo siya sa lahat ng pageant eh. Kasi bukod dun sa matalino na, may beauty pa talaga at ayun. So, alam mo na may laban, no? Di ba? And then, of course, pambato ng Taguig. Yes, pambato ng Taguig. Isa din siya sa mga nakikita ako na yung confident kasi ni Bella Ismael, hindi mo pwede underestimate ng ganun-ganun lang. At alam mong may dunong. Oo. Yung kumbaga parang yung beauty niya, simple lang, very Pinay yung ino-offer. Pero, hindi mo siya pwede underestimate kasi kahit maliit, kahit Pinay beauty, may ibubuga talaga. So, sobrang laki ni Bella Ismael para sa akin bilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines. At masasabi ko, malakas talaga pag once na nakarating sa top 5 to, nako, nakakatakot. So, ako, looking forward lang ako kay Bella, tulad nga na sinabi ko sa live ko, kung ano ba yung bagong i-offer. Kasi yung mga nakikita ko kay Bella ngayon, lahat yan ay alam ko na. Lahat yan ay parang feeling ko, okay. So, ganito talaga yung laban niya. So, ganito talaga yung ibibigay niya. So, parang ako, nandoon ako, excited ako sa kung ano pa yung ipapakita ni Bella. And for now, nagagandahan ako sa kanya at nakikita ko na pwede talaga siya sa universe. To be honest, wala pa akong makita kung saan pa siya pwedeng crown maliban sa Miss Universe. And let's see kung ano nga ba ang makukuha ni Bella Ismael at kung ano pa yung ipapakita niya sa mga susunod na linggo. Kasi di ba magkakaroon nga sila ng swimsuit competition sa Boracay. So dito magkakaalaman talaga. And then bukod dyan kay Bella Ismael, syempre ang pambato ng La Union, she's a very top runner pa rin para sa akin. Siya pa rin yung nakikita ko na, oy, wag mong i-underestimate yung kakayahan ni Bella Ismael, ni La Union ha. Kasi talagang iba. Sabi nung iba, nako parang umihina na si umihina na si La Union, si Bea. Parang si Bea ay hindi. At syempre, hindi pa rin pwede talaga mawala sa listahan natin ang pambato ng La Union. Si pambato kasi, si La Union kasi, parang nakikita ko pa rin na isa pa rin siya ang talagang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Yung iba sinasabi na mahina na si La Union, medyo parang hindi na siya ganong kalakas. So, parang wala nang ipapakita. Ayun yung sinasabi ng iba. Pero para sa akin, hindi naman sa lahat ng oras kailangan kasi lagi pak. Kasi pag naglalabas sila ng mga bagay-bagay dyan, halimbawa, katulad na lang ng swimsuit, siya pa rin yung nakikita ko, oy, kakaiba. Siya pa rin yung nakikita ko na siya dapat ang maging Miss Universe Philippines. Hindi ko alam. Meron kasi siyang ipinapakita sa akin na parang complete na for the competition sa Miss Universe. And then parang feeling ko, okay, pag dinala mo to sa Miss Universe, alam mong may ibubuga. Pero syempre, nandoon pa rin ako na tinitignan ko rin yung laro ng iba kasi kung meron din namang ino-offer yung iba, ibig sabihin, kaya din nilang elbowin itong sila Union. So, nakaila Union na lang yon kung paano niya lalaruin ang laban at nakaila Union na lang yon kung paano niya ilalaban ang sarili niya dito. Sa ngayon, nakikita ko na isa siya sa mga malakas at malakas talaga. So, depende na lang yan kay La Union. Si La Union naman, kumpiyansa kasi ako the way yung confidence niya, plus yung ganda na meron siya, plus yung syempre, the way kung paano talaga siya magbitiw ng mga sinasabi niya. So, doon panalo sa akin si La Union. Pero, yung styling ay talagang walang question. So, pag nag-styling na siya, talagang alam mong may ibubuga. But, depende na lang nga sa laro ng team niya
kung paano to i-consistent hanggang sa dulo ng laban. So, let's see. Malalaman natin kung sila Union nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Maliban sa Miss Universe Philippines, pwede mo rin naman dalhin sila Union sa iba't ibang klase ng pageant katulad ng Miss Eco, katulad ng Supranational, katulad ng Miss Charm, katulad din syempre ng Miss Cosmo. So, pasok siya. So, kung ano man yung kahinatnan ng laban niya dito, malalaman natin yan. But for now, hanggang sa ngayon, siya pa rin yung nakikita kong malakas ang laban dito sa Miss Universe Philippines. Yung mga nabanggit ko, katulad syempre, ni Cebu Province, ni Baguio, ni Pampanga, ni Taguig, sila pa din talaga, at saka sila Union. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo ang malakas ang laban sa kompetisyon ng Mr. Pilipinas Worldwide at saka syempre dito sa Miss Universe? So please comment below. So tignan natin sa susunod na linggo kung mababago ulit to at may madadagdag na nga bang mga bagong candidates na pwedeng kumabog sa kanila. So, abangan ninyo yan sa next Sunday. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.